Pounded again. It's McDaniels trying to stop him. LeBron goes around one, goes around two, and lays it up and in. So bukas na ang Game 5 ng Los Angeles Lakers kontra Minnesota Timberwolves mga kaibigan. Paniguradong isang napakainit na bakbakan ito, 3-1 po ang serye at pabor sa Wolves. Isang pagkakamali na lang ng Lake Show bukas ay magbabakasyon na sila sa Bora. Sa series na ito ay napakaliit na lang talaga ang tsansa ng Purple and Gold na manalo pa against the Minnesota Timberwolves. Mahirap i-comeback ang down 3-1 ngayong may edad na si LBJ, kung prime Lebron ay may chance pa siguro. Pero ani nga ni Luka noong nakaraan sa kanyang interview matapos ang Game 4 ay hanggat wala pa nga daw po sa kanila ang nanalo ng 4 na beses ay hindi pa tapos ang laban. Ibig sabihin papalag pa talaga si Luka sa Wolves at yun nga malay natin na walang sino man sa atin ang may alam kung ano pa ang mangyayari sa laban nila bukas. Kinakailangang gumawa ni Coach JJ Redick ng malaking adjustment sa Game 5. Huling salpukan nila ay marami ang hindi sang-ayon sa coaching style ni Redick. Kini-question nila ang diskarte ng Lakers coach. Napati nga ang Lakers legend na si Magic Johnson ay hindi nagustuhan ang ginawa ni JJ na pagsabayin ng matagal sina Luka at LBJ. Sabi ng mga iilang batikang NBA analyst ay pagod ang nakikita nilang dahilan kaya natalo ang Lake Show. They always just coach it, you need a blow. I says, yeah, give me a blow so I have some down the stretch. And that might, them turnovers, Luka missed a layup, LeBron missed a layup, and they both had a couple turnovers. You can't, that's fatigue. Well, tingnan natin kung anong adjustment ang gagawin ni Redick. Yung Wolves naman sure ball gigil din sila na talunin na agad ang Lakers, gusto ng talunin ni Ant-Man sina Luka at LeBron. Dahil malapit na siya sa pinapangarap na gustong kalabanan sa playoffs, yun ay ang Golden State Warriors. In the playoffs to go versus the Warriors. I want to play the Warriors. I want to get to the Warriors. Wherever they at, I want to get to them. Got you. Why the Warriors so much? I mean, because Draymond talks so much trash. That's pretty much the only reason. Gustong gumawa ng malaking ingay itong tinatawag na anak sa labas ni Michael Jordan. Kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari bukas. Gaganapin ang game nila sa home court ng Lakers. Kayo mga kaibigan, bakasyon na ba ang Lake Show bukas o papalag pa sila? Mag-comment lang. Samantala bukas din po ang Game 5 ng Warriors kontra Rockets. Dadayo ang GSW sa teritoryo ng Houston. Dapat yata na magdoble ingat ang Dubs kasi huling game nila doon ay grabing pisikalan ang nangyari na nagresulta ng pagka-injury ni Jimmy Butler. 3-1 din ang serye dito pabor sa GSW kaya isang pagkakamali na lang din po ng Rockets ay magbabakasyon na rin sila sa Bora. Kaya sureball na gagawin talaga ng Houston ang lahat ng kanilang makakaya para manalo sa Warriors bukas. All right, keep playing through the contact, physicality. Don't worry, they're not going to call anything, play through it. Don't get caught up in that. Keep the turnovers low, keep them out transition. Sa Dubs naman mukhang gusto na rin nilang tapusin agad ang series na ito halatang hindi na rin nga nila gusto ang pamimisikal ng Rockets sa depensa. Si Butler ay halatang gusto ng kainin ng buhay itong si Brooks. Well, tingnan natin kung ano ang mangyayari bukas sa banggaan nila. Again, may home court advantage ang Houston Rockets bukas, pero sabi ng maraming fans ay magbabakasyon na nga daw po talaga ang Rockets sa Boracay. Balita natin ngayon sa interview ni Coach Ime Udoka ay nagpaplano itong baguhin ang kanilang starting 5 bukas sa Game 5. Kaya exciting po ito kayo mga kaibigan, matatalo na nga kaya ng GSW ang Rockets bukas para advance na sila sa semis o may Game 6 pa sa Chase Center. I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Ito pakinggan natin ang sinabi ng Houston Rockets head coach. Starting 5? Yeah, we'll take a look at everything. Obviously, certain lineups have been much better at times, and the poor start to the third really stands out. Obviously, there's a few pieces to it. There's obviously offensive things, and the big lineup goes on, and they rebound well and all those things. But at the same time, we've been really good defensively with that starting unit. Keeping them in the low 20s for the most part and having a lead after most of these first quarters. So doing good defensively there, offensively, got some room to make up for sure.